Alright, mega love shoutout. Good evening mga kakabsat. Kamusta na? Maestro Paul, inyong lingkod. Nagbabalik mga kabsat. Kamusta na? Today is Friday, January 9 mga kabsat. Naku po. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? No? Pag-uusapan natin itong mga freedom of speech nila mga kabsat. No? Na walang katapusang freedom of speech. Akala nila unlimited mga kakabsat. Diba? Naku po. No, wait lang. Ito, pag-usapan natin mga kabsat. Naku po. Ito. Wait lang. Parang naghahang yung aking internet, mga kabsat. Naririnig ba si Maestro, mga kabsat? Baka naman, di ako naririnig, mga kabsat, ha? Baka naman. Baka lang naman. No? Sabihin nyo lang guys, pag di ako naririnig, ha? Okay. Share screen. Alright, mga kabsat, ito po. Pag-usapan natin ngayon, mga kabsat, no? Inciting to sedition. Freedom of speech, mga kabsat, no? Pero bakit, siyempre, kamusta naman natin kaibigan natin? Si Yuki Sawaki na nandyan, kanina pa. At si Ma'am Nilda Arceo. Shoutout po sa lahat po naman nandito. At sa mga nandyan, press 1 naman, mga kabsat, no? Para alam ko kung sino pa nandyan. Press 1 po sa mga nandyan. Alright. Okay, nandyan na rin si Madam Eva Punsalan. Mega love shoutout, Ma'am Eva. Hello po, Madam. Yun. Tatlo na sila, mga kabsat. At shoutout po sa mga silent viewers natin at saka nag-iiyak ang mga garapata dyan. Naku ba? Mag-i-enjoy kayo sa topic natin ngayon, mga kabsat. Alright, pag-usapan na natin to. Here we go. Why sedition should not be overlooked, mga kakabsat? Bakit hindi dapat ito basta-bastang pinapalampas? Hindi lahat ng kritisismo ay krimen. Pero hindi rin lahat ng pananalita ay protektado ng free speech. Eh paano ba naman kasi ang alam nila, Ma'am Nilda? Unlimited. Di ba? Dakdak sila ng dakdak, no? Hindi nila iniisip yung mga sinasabi nila. Akala nila wala nang katapusan. Di ba? Sa isang demokrasya, may karapatan kang magpuna. Pero wala kang karapatang panghikayat ng pag-aaklas, paghihimagsik o pagpapagsak ng pamahalaan laban sa saligang batas. Ang inciting to sedition ay isang simpleng ingay sa social media. Isa itong legal na national security issue kapag yung mga salita ay nagiging panawagan sa kaguluhan, pagtalikod ng sandatang lakas at delegitimization ng gobyerno. Sa puntong ito ng kasaysayan, malinaw ang kontrast. May mga personalidad na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin para sa bansa. At may mga individual at grupo na walang ibang layunin kundi pabagsakin ang pamahalaan. Hindi sa pamamagitan ng eleksyon kundi sa legal na proseso, kundi sa pamamagitan ng destabilization. Facts tayo. Una, Torre at ang mga pagpapanatili ng disiplina sa PNP. Unahin natin ang malinaw ng halimbawa ng functional governance. Sa ilalim ng pamumuno ni General Torre, ang Philippine National Police ay nahanay sa saligang batas at chain of command. Legal significance nito, ang PNP ay isang civilian armed force na obligadong maging non-partisan. Ang anumang panawagan ng pulisya na kumakampi sa isang political faction na isang direktang banta sa constitutional order. Ang pagpapanatili ng disiplina sa PNP ay hindi blind obedience. Ito ay rule of law in action. Kapag buo ang hanay ng kapulisan, nababawasan ng espasyo para sa sedition at insurrection. Nakapaw. Shoutout po sa mga bagong pasok dyan, no? Huwag kalimutan mag-like and subscribe, absat, ha? Shoutout po sa inyo, no? Nandyan pa rin si Nilda, si Yuki, at si Eva Punsalan. Tuloy!
So, insurrection. Pangalawang facts, Tariera at ang depensa ng ating mga teritoryo. Nakita naman natin kung paano talagang ipagtanggol ng ating mga navy, di ba? Ang West Philippine Sea sa pamumuno ni General Tariera or Commodore Tariera. Si Tariera ay hindi lang nagsasalita. Ipinagtatanggol niya ang soberenya ng Pilipinas laban sa China gamit ang facts at international law at diplomatic channel. Hindi tulad ng mga ibang senador dyan, sabi nila, inaaway daw natin ng China. Kaya ayun, sinopalpal siya ni Tariera. Legal reasoning, ang West Philippine Sea ay usaping national interest, hindi partisan or politics. Ang malinaw na consistent na messaging ng gobyerno ay mahalaga upang maiwasan ang internal confusion na sinasamantala ng foreign powers. Habang ang ilan ay abala sa pag-atake ng sariling pamahalaan, si Tariera ay nakikipaglaban sa tunay na external threat. Di ba? Paano ba naman? Yung biro mo, natuloy kang senador, hindi mo man lang kayang ipagtanggol ang bansa. Kung ikaw kaya pumunta sa West Philippine Sea, senador kang kumag ka. Puro ka kasi no? Ito ang uri ng serbisyong publiko na pinapatatag ng Estado at hindi winawasak. Sa panahon naman ni Martin Romualdez, may disiplina ang Kongreso. Sa ilalim ng leadership ni Martin Romualdez, may malinaw na prinsipyo. Walang kongresistang pinapahayagang gumamit ng seditious rhetoric laban sa pamahalaan. Bakit ito mahalaga? Ang Kongreso ay arena ng debate, hindi ng destabilization. Ang malayang talakayan ay hindi lisensya para hiyakatin ang pagbagsak ng gobyerno. Ito ang pagkakaiba ng responsableng oposisyon at irresponsableng agitasyon. Ang kaayusan ng Kongreso ay nagiging unang depensa laban sa political chaos. Pangapat, ex-General Pokis, ito na, kritisismo versus sedition. Si ex-General Pokis ay isang lantad na kritiko ng Administrasyong Marcos, kaalyado ng grupong sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lead organizer ng rally noong Setyembre na malinaw ang politically motivated legal analysis. Ang mga problema ay hindi ang kanyang opinyon. Ang problema ay intent at effect ng kanyang mga pahayag. Kapag ang isang dating general na may impluwensya sa ununiformed service ay naglabas ng pananalitang nag-uudyok ng kaguluhan at gumagalaw sa koneksyon o kontekstong may malinaw na political realignment agenda, ito ay pasok sa threshold ng inciting to sedition. Hindi ito personal vendetta ng Estado. Ito ay preventive action para sa stability. Kaya nga nakasuhan siya, di ba? Na inciting to sedition. Tapos itong si Juan naman, si Topacio Pabida. Hindi ito request. Ito ay ito ay utos. We demand. We demand daw kahit di naman siya kailangan doon, di ba? Kaya nga sinopalpal siya ni Attorney Rockstar Utragis. Tuloy. Yan yung pagdating sa kay General Pokis. Chavit Singson, panawagan sa pagtalikod sa ng sundalo. Araw-araw si Chavit Singson ay nagsasalita laban sa pamahalaan. Nananawagan sa mga sundalo, AFP at sa mga bumaligtad ng suporta. Nagplaplano ng one-time, big-time rally upang pabagsakin si PBBM. Legal reality. Ang panawagan ng militar defection ay isa rin sa pinakamalinaw na anyo ng sedition. Hindi ito protected speech. Ito ay isang direct assault sa civilian supremacy. Sa mata ng batas, ang ganitong pahayag ay hindi opinion. Ito ay provocation.
Punta naman tayo dito kay Meow Meow. Kiko Barsaga, fake news at suspension. Sa dami ng fake news niya, si Kiko Barsaga ay araw-araw nagpapakalat ng fake news. Nasuspindi ng Kongreso dahil sa unethical post. Hayagang pananawagan sa pabagsakin ang pamahalaan. Kung ano-ano pa yung mga pinagpo-post niya, di ba? Takot din pala. Di ba? O ngayon, binura niya. Kasi pag di niya binura, mas malala yung magiging sistensya niya. Yung magiging parusa niya. Natakot. After 24 hours, pinagbubura niya yung mga post niya. Di ba? Anak talaga ng kamote. Legal context. Sa sistemang disinformation na may layuning pahinain ang Estado ay hindi inosenteng malign information. Maling impormasyon. Ito ay bahagi ng destabilization ecosystem. Ang suspension ay hindi suppression of speech. Ito ay accountability mechanism. Ito namang isa, si Mike Defensor. Allegation na walang ebidensya. Putragis, naglabas pa ng ng ebidensya ng witness na putragis walang affidavit. Si Mike Defensor ay araw-araw umaatake kay PBBM at kay Martin Romualdez, ngunit walang nailalabas na ebidensya. Hanggang nanawagan na ang pagbibitiw ng Pangulo. Legal reasoning. Sa batas, ang paulit-ulit na akusasyon ay walang factual basis ay maaaring pumasok sa reckless incitement. Lalo na kung ang layunin ay delegitimize ang gobyerno, hindi maghanap ng katotohanan. Alam niyo naman ng style ni Juan yan, di ba? Gagawa ng paraan. Sir Leonardo Ansag, shout out. Good evening, Sir Leonardo. Maraming salamat po. Thank you very much. Tuloy. Panglima. Tama ba pag di ba? DDS machineries, isang organized pattern. Narito ang buong larawan. Pamimintang. Panawagan ng pag-aaklas. Disinformation. Coordinated attack sa Estado. Ito ay pattern conduct. Isang hallmark ng inciting to sedition. Pagbuo ng rebellion. Bakit hindi dapat i-overlook ang inciting to sedition? Sa batas, ang sedition ay hindi hinahabol dahil sa opinion, kundi hinahabol dahil sa banta sa kaayusan at seguridad ng soberenya. Kapag pinalampas ito, humihina ang Estado. Lumalakas ang kaguluhan. Nalalagay sa peligro ang mga demokrasyang mismo. Ba? Ang batas ay hindi galit sa kritisismo. Ang batas ay galit sa chaos at ginagawang sandata ang salita. Sa demokrasya, mahalaga ang malayang pananalita. Pero, mas mahalaga ang katotohanan, responsibilidad at katatagan ng Estado. Ang sedition ay hindi simpleng opinyon. Ito ay babala ng kaguluhan at babalang iyan ay hindi dapat binabaliwala ng pamahalaan. Kaya itong ko po, mga kabsat, bilang ng oras ng mga sali na to, dapat naman talagang makasuhan silang lahat. Mga nanawagan ng destabilization. Pambihirang mga kamote yan. Ayaw tumahimik, paano? Paano hindi tatahimik si Leonardo? Malapit na. Malapit na ang February 6. Kabadong-kabado na sila sa mangyayari sa February 6. Hindi na nila alam. Nagkakandara pa na sila. Di ba? May plano pa nga silang kudita dyan sa Kongreso para palitan si Speaker Boji D para hindi magtuloy-tuloy daw yung plano nila. No? At palitan na daw. At magiging si PBBM ang magiging target nila. Agoy. Akala nila magtatagumpay sila. Wala na. Bistado ang galawan nila. Agoy. 'Di ba? So yan mga kabsat, So hindi dapat ito, ino-overlook itong inciting to sedition kasi talagang hindi porket may freedom of expression or freedom of speech na unlimited. Diba? May hangganan, at dapat i-control mo. Doon lang sa tama, hindi nang hihikayat ka tulad ng ginagawa nila. Yan ang problema sa inyo, mga garapata kayo .
masyado kayong kabado kasi malapit-lapit na. Sir Leonardo, malapit-lapit na. Konting tulog na lang, no? Hindi na naman sila makakatulog. Mabwisit na naman sila sigurado. Nako po. Siya. Again, maraming salamat po, no, Ma'am Sat, sa mga nag-like at subscribe. Thank you very much. Hello, Kabsat, Maestro Paul. Lynn Mariano, shoutout, Kabsat. Kamusta na? Nag-main topic tayo. Next, tayo, mag-subtopic tayo, Ma'am Sat. Again, maraming salamat po sa mga nag-like. Huwag po kalimutan mag-like and subscribe. Subtopic na tayo, Ma'am Sat. Maraming salamat po. Countdown lang tayo, Ma'am Sat. Here we go. 30 seconds.